Hello, it's me. Darling girl, let's talk for good vibe. Kwento mo nga po nanay, ano pong nangyari kay Little Joma? Ano po, 2 araw na hindi nagpasok. Pag umaga may sinat, yun pala may masakit yung ano niya, puso niya, para naglalaki yung bayan. Opo, yung sa balls Oo. ano na. Bakit po? Tapos nabunggo pa ba, na disgrasya pa yun doon kapag sa school, naka-uniform siya pa uwi siya ditong tanghali at mauwi siya ditong tanghali. Nagdisgrasya sila sa motor, nagkabukol dito. Siya? Nakasangkay po Tapos siya? ngayon, kuwan na bayag na naman. Tayo, puro problema na lang. Yan eh. Mahirap ang ganun na Kuya Jones kasi inooperahan po ang ganun. Ayun na, okay naman sabi niya, yung biyanan ko, marunong naman maghigot, magbanton. Oh. Ay, yung pinadala na. Oo, ganyan siya kanina umaga, pinabanton ko dito. Oo. Buti nga lang sabi agad, na agapan namin, hindi pa masyadong malaki. Pero ano pa lang. Pero sa ano nanay, sa ospital hindi niya pa pinapakita? Ay, hindi Dapat pa. tingin. Baka operahan niya, bata pa. Ah, Kaya pa okay. naman daw sa iyo, sabi niya, yung biyanan. Okay. May kaibigan akong ganun Kuya Jones. Kaya naman. Talagang Hello mga ka-love teams, ka-Jomcar, good afternoon, good evening. Bago yan, i-shoutout mo natin si Kuya Val, si Ate Edna, si Kalinga Prab. Shoutout sa Jomcar, pag-subscribe po kanilang mga channel, mga reactors at celebrity vlogger, mga kasaman ko sa Karipa, Karaba. Shoutout po. Si Little Jomar, na-disgrasya ata, kasi siguro sa kalikutan niya, na-disgrasya daw sa motor dun sa school, kaya umuwi, may bukol-bukol. At dito nabanggit niyang nanay na ang bayag ba? Yung bayag, ilagay natin itlog ng lalaki, no? Ano daw lumalaki kay Little Jomar. So, reactionan ko siya, kasi may kukwento rin ako. Ayan. Yung panganay ko, mga ano siya ata, mga ilang buwan yun, mga 2 months. 2 months? Di ba una-unang injection sa mga bata? Dito, di ba una-unang, DPT, din sa legs, BCG, parang gano'n, BCG. Ang BGC yung sa Makati, BCG. Ang una-una, bakuna, din sa point. Tapos, dinala ko sa health center, pina-injectionan. Kasi parang hindi pa yun anong buhay ba namin na wala pang yung pumunta ka ng mga, ano tawag nito? Punta ka ng mga pediatrician dito. Simple kasi injection lang, immunization, pwede na sa, sa health center. So, na-injectionan yung anak ko. Siyempre, umiyak, masakit. Anong gabi na yun, umiyak. Pero sinabi na ako ng doktor ni hot and cold compress, hot and cold. Kasi lalagnatin sila yan. Kasi masakit yan. So pag linagnat, iyak bata. Yung anak ko, yung panganay lalaki, grabe yung iyak niya. Iyak siya. So sabi ng biyanan ko, ano yan? Ba't umiyak? Sabi ko, may lagnat. Bakit siya linagnat? Nalaman niya na pina-injectionan ko. Sabi niya, yung mga anak ko dati, walang injection. Pero buhay naman sila ngayon. Ayun na yung mga injection. So yun, tahimik lang ako. So, yun nga, kinabukasan, lumaki yung kabilang itlog niya, guys. Yung isa, maliit, yung isa lumaki, parang kamatis. So, na-worry ako. So, sinabi ko sa asawa ko then, nalaman ng biyenan ko. So, ang nangyari, nagka-problema kasi yung biyenan ko, ganun din daw. So, ang ginawa ko, tumawag ako ng manghilo kasi sabi ko, sabi kasi pagdali sa doktor, operasyon yan. So, ang ginawa ko, yun, ang manghihilot, sabi niya, ganito ang gawin mo. So, minamasahe ko yung tiyan niya, di ba dito sa tiyan natin dito ka, huwag masahe na yung gano'n. Minamasahe ko paakyat, pero yung ginaganon lang, ginaganon paakyat. Kasi bitoka yan eh, bubababa yung bitoka. So, yung bitoka mo, bababa pupunta yan sa itlog. Kasi urea, nung parang ganyan, urea, may tawag dyan. Pag dinala sa doktor, operahin yan para ilain. So, every umaga kasi bibi pa imamasahe ko yung paakyat. Hawakan ko yung itlog niya, ipupush ko ng pakunti-kunti tapos imasahe paakyat. Yun ang ginagawa ko lagi. So, gawa ko sa gabi, kukuha ko naman siya na leaves. Iano ko yan sa kandila, parang painitin. Tapos, siyempre lagyan ko ng mansanilya na oil yung tiyan niya, yung doon banda sa itlog niya. Tapos yung mansanilya na ininit ko sa sa kandila. Hindi direct sa kandila, para ilagay ko sa kutsara. Pag mainitan, ilagay ko doon sa itlog niya. Huwag naman yung mapaso. Yung alam mo na hindi siya mapaso, dito ko linalagay para ma-feel ko na hindi nakakapaso. So ilagay ko doon sa itlog niya. Tapos gumawa ko ng cloth na lampin. Binutasan ko sa ang parang brief na ginawa ko na brief style. So binutasan ko diyan. Doon ko linalabas yung birdie niya. So, tapos may dahon doon sa itlog niya. So, ganun. So, yun ang ginagawa ko. Every umaga, nakikita ko lumilit, nawawala. So, yun ang ginawa ko. Umaga, pagising ko, masahe paakyat. Sinasabi ko to sila, kasi baka mamaya may experience niya sa mga apon niya, mga anak niya. Minamasahe ko paakyat. So, yung umaga, lagyan ko naman ng ganun. Sa gabi, bago matulog, masahe, lagyan ng oil. Paakyat, huwag mong ilain, huwag mong itula kasi kawawa ang baby. Yung dahan-dahan, para minamasahe mo rin na rab mo.
Tapos yung itlog niya na may bukol, pero tinutulak mo pa konti-konti, na hindi siya masasaktan. So yun, mansan niya yung dahon initin hanggang sa nawala. So hindi ko nadala sa doktor, kasi pag dinala mo sa doktor talaga, sabi nila, kasi bago pa akong nagkaanak noon, so wala akong idea. Sabi na matatanda, uupirahan yan talaga, sabi rin ng biyenan ko. So hanggang sa lumaki. Pero sabi nila babalik daw. Ang anak ko ngayon, 32 years old, nagbabasketball, hindi naman bumalik. So siguro may cycling protection kasi naikwento ko rin yan. So pero yun ang ginagawa ko. Hanggang sa yung normal na, pero hindi ko hininto hanggang sa napansin ko na okay na. Dahil doon. So siguro sa iyak niya, portions na umiyak, talagang yun. Portion na umiyak, lumaki itlog. So sa portion sa siguro may something open doon. Tapos sa iyak niya, nanabinat siya na grabe yung sipa niya, sa iyak-iyak niya, yun nangyari. So dito kay Little Jomar, sa kakatakbo niya siguro, baka mahina yung diyan na part niya na open, bumaba. So sana gawin ng mama niya na ganun, imasahe, ang bata turuan imasahe, paakyat. Tapos yun, mga herbal, initin ng konti, ipatong doon banda sa itlog, para yung bang mag-close. So yan, ako, kinukwento ko kasi talagang observation ko yan, experience ko yan. So hanggang ngayon, yung anak ko, may asawa na, okay na, hindi na bumalik. So dito si Little Jomar, di ba nasimula na yung bahay niya na parang renovation, ayan, no? May may simento na, so pure, may nag-sponsor na para sa bintana, at yan, lalagyan ng kisamit, finishing, ganyan, no? At natutuwa tayo dahil ito si Little Jomar is, yan, no, ma-renovation ang bahay niya. So pang-5 na to na napabahayan ni Kalingap Jomar, pang-5, pang-6, pang-5 ata, no? Si Nancy, si Jenero, si Tatay Juben, si Nanay, Nanay. Tapos ito si Little Jomar, tapos si Kimberly, di ba po nakakatawa. At ito si Jomar is nakakatawa kasi yung pag-charity niya is talagang solid na solid. Katulad ni Kalingap Rab at ni Kuya Val. Sino pag malaki ka na, saka mo na find out ng lumalabas, so dili ka na talaga opera. Buti sa akin, baby pa, naagapan. So, mahilig siya mag-basketball, nagsasoccer yan, nagtitinis yan, sport yung anak ko, pero hindi bumalik. Kasi sa bata pa, naagapan ko at yun ang ginagawa ko lagi-lagi. So, hindi naman bumalik, hindi na naikwento. So, ngayon may asawa siya, pero wala naman, hindi naman bumalik. So, itong nanay niya, Little Jomar, palabiro siya, no? Para bang kaibigan lang nila si Jomar, nagjujuk ayaw ko sa'yo, ganyan. So, gusto ko sila, nakasubay ba doon sa Kalingap Rab, at yun, nalupad sila sa family feud. So, itong mga magaganda sa mga parents ng Benny kasi close sila, no? Nakikipagbiro sila sa keyboards, ito sa mga charity vlogger natin. Kasi diyan mo makita yung closeness. Pero may limitation lang, no, sa boundary na yung minsan di may limitation sa pag-joke. Pero itong joke na is nakakatawa naman. Ito sinasabay ni Kalingap Jomar. Hindi nga po kasi friendly talaga si Kalingap Jomar. So naglaway ako sa pansit kasi may ligaw ako sa pansit. Di ba sa pinagluto sila ng pansit, abang nagkukwentuhan sila, kumakain sila ng pansit, di ba po? Panoorin po niyo ang full vlog ni Kalingap Jomar dito sa Little Jomar, binisita nila. At yun nga, napag-usapan nila itong itutuloy yung pagpapaayos ng kanilang bahay. So, thank you kay Elsa Limaten. Ito siya nag-sponsor, no? Isa sponsor sa mga proyekto ni Kalingap Jomar. So, thank you sa lahat na sumusuporta sa Team Kalingap, kay Kuya Val, kay Rab, at siyempre sa mga sponsor ng Jomcar. Thank you. Ito, i-shoutout natin siyempre ang Jomcar Fans for Life, solid mga supporters, Jomcar 23 Solid Group, Tres Marias, kina Ma'am Alin, Ma'am Tet, Ma'am Angie, shoutout sa Team Hopia, Team Katsa, Team Azur, Team Baguio, Team Manila, Team Singapore, ayan, ang Baguio sila Ma'am Rose, no? Yan, kina Mandy Moore, Ma'am Nancy, shoutout sa inyo dyan, at sino yung isa big ang mga kasama nila. So, shoutout din po sa Team Wig, Team Jackley, shoutout, siyempre, Team Team kina Calvary, Jackley, no? Team Billing, kumusta ka? Silvary, hindi ka na nagla-live. Ayan. So, sana po, huwag sa samang loob, hindi ko na shoutout, no? Shoutout kay Mercedes Lacayen, kay Cisco ni, shoutout, kay sila Silon, sa mga kaibigan ko. Shoutout sa lahat. Mama Melissa, ayan, kay Ma'am Nancy, Ma'am Laverus, shoutout. At sa inyo lahat, mga supporters, mga batoners. Thank you po. At pakilike at yung video, pakisubscribe, don't skip ads. At panoorin po ninyo ang full vlog ng vlog ni Kalingap Jomar dito sa kay Little Jomar at isalin niyo sa inyong pagmamaraton. At congratulations sa inyo ni Kalingap, Carla, si Jomar top 1, si Carla top 7 sa most view dito sa month ng July 15. So abangan po natin ang full views sa August kung sila pa rin ba ay nasa top 1 si Kalingap Jomar. Bye-bye po. I love you all and see you in my next reaction video. God bless you everyone. Deadline i-vlog ang boses ng Jomcar.